Sa pagpasok ng gabi, mas naging emosyonal ang mga dumalo sa burol ni Nora Aunor, kabilang na sina Christopher De Leon, Richard Merck, at John Rendez. Unang dumating si Christopher De Leon, tahimik ngunit ramdam ang bigat ng emosyon sa kanyang mga mata. Nagbigay galang si Christopher sa labi ni Nora, lumuhod at sandaling nagdasal habang hawak ang kanyang rosaryo. Kasunod niyang dumating si Richard Merck, bitbit ang isang bouquet ng pulang rosas bilang alay kay Nora. Tahimik na umupo si Richard sa harap at pinanood ang tribute video ni Nora na ipinapalabas sa malaking screen. Dumating rin si John Rendez, taglay ang lungkot habang nilalapitan ang kabaong ng superstar. Lumapit si John at inilapag ang isang lumang litrato nila ni Nora bilang alaala ng kanilang pinagsamahan. Makikitang nagkausap sina Christopher, Richard, at John sa isang tabi, tahimik na nagbahagi ng alaala. Nagyakapan sila, parang isang tahimik na pag-alala sa isang kaibigang minahal ng buong bayan. Habang nagpapatuloy ang viewing, nakikita ang mga bisita na palihim na lumuluha habang pinagmamasdan ang labi ni Nora. Pinatunayan ng gabi ng burol na si Nora ay hindi lamang artista, kundi simbolo ng sining at damdamin ng Pilipino. Nagpaabot ng pasasalamat si Christopher sa media, sabay pahayag ng kanyang pagmamahal at respeto kay Nora. Ayon sa kanya, walang makakapalit kay Nora sa puso ng mga Pilipino at sa larangan ng pelikula. Naging saksi rin si Richard sa dedikasyon ni Nora sa kanyang sining at sa pagmamahal sa kanyang tagahanga. Ibinahagi ni John Rendez kung paanong si Nora ang naging gabay niya sa mga mahirap na yugto ng kanyang buhay. Hindi mapigilan ng mga tagahanga ang mapaluha habang pinapakinggan ang mga mensahe ng tatlong malalapit sa superstar. Isang espesyal na awitin ni Nora ang itinugtog habang sabay-sabay na nag-alay ng dasal ang lahat ng naroon. Sa labas ng chapel, patuloy ang pagdagsa ng fans na gustong makiramay at magbigay respeto. Naglagay rin ng memory wall kung saan pwedeng magsulat ang mga tagahanga ng kanilang mensahe para kay Nora. Ilang fans ang nagsindi ng insenso at nagdasal sa tabi ng chapel bilang bahagi ng kanilang tradisyon. May lumapit na matandang tagahanga na ikinuwento kung paanong sinamahan siya ng musika ni Nora sa kanyang kabataan. May batang fan rin na nagdala ng sulat at ibinigay ito sa pamilya ni Nora bilang tanda ng pagmamahal. Nagkaroon ng isang tahimik na sandali kung saan pinatay ang lahat ng ilaw maliban sa mga kandila. Sa katahimikan, ramdam ang bigat ng pamamaalam, ngunit dama rin ang pagmamahal na iniwan ni Nora. Muling bumalik sina Christopher, Richard, at John upang muling tumingin sa labi ni Nora bago umalis. Sa kanilang mga mata, makikita ang lungkot, pasasalamat, at isang tahimik na paalam sa isang kaibigang minahal. Ibinahagi ng pamilya ni Nora ang pasasalamat sa lahat ng dumalo at patuloy na nagmamahal sa kanya. Nagsindi ng mga parol sa labas ng chapel bilang simbolo ng liwanag na iniwan ni Nora sa mundo. Isang maikling misa ang isinagawa bago matapos ang gabi na dinaluhan ng lahat ng bisita. Ang gabi ay nagtapos sa sabayang pagkanta ng Paano Kita Mapapasalamatan, isang kanta na sumasalamin sa lahat. Habang lumalabas ang mga tao, bitbit nila ang alaala ni Nora at inspirasyong iniwan niya sa bawat isa. Ang gabing iyon ay hindi pa mamaalam lamang, kundi isang pagdiriwang ng buhay ng isang tunay na alamat. Salamat Nora Aunor, habang buhay kang mananatili sa puso ng sambayanan. Sa pagpasok ng gabi, mas naging emosyonal ang mga dumalo sa burol ni Nora Aunor, kabilang na sina Christopher De Leon, Richard Merck, at John Rendez. Unang dumating si Christopher De Leon, tahimik ngunit ramdam ang bigat ng emosyon sa kanyang mga mata. Nagbigay galang si Christopher sa labi ni Nora, lumuhod at sandaling nagdasal habang hawak ang kanyang rosaryo. Kasunod niyang dumating si Richard Merck, bitbit ang isang bouquet ng pulang rosas bilang alay kay Nora. Tahimik na umupo si Richard sa harap at pinanood ang tribute video ni Nora na ipinapalabas sa malaking screen. Dumating rin si John Rendez, taglay ang lungkot habang nilalapitan ang kabaong ng superstar. Lumapit si John at inilapag ang isang lumang litrato nila ni Nora bilang alaala ng kanilang pinagsamahan. Makikitang nagkausap sina Christopher, Richard, at John sa isang tabi, tahimik na nagbahagi ng alaala. Nagyakapan sila, parang isang tahimik na pag-alala sa isang kaibigang minahal ng buong bayan. Habang nagpapatuloy ang viewing, nakikita ang mga bisita na palihim na lumuluha habang pinagmamasdan ang labi ni Nora. Pinatunayan ng gabi ng burol na si Nora ay hindi lamang artista, kundi simbolo ng sining at damdamin ng Pilipino. Nagpaabot ng pasasalamat si Christopher sa media,
sabay pahayag ng kanyang pagmamahal at respeto kay Nora. Ayon sa kanya, walang makakapalit kay Nora sa puso ng mga Pilipino at sa larangan ng pelikula. Naging saksi rin si Richard sa dedikasyon ni Nora sa kanyang sining at sa pagmamahal sa kanyang tagahanga. Ibinahagi ni John Rendez kung paanong si Nora ang naging gabay niya sa mga mahirap na yugto ng kanyang buhay. Hindi mapigilan ng mga tagahanga ang mapaluha habang pinapakinggan ang mga mensahe ng tatlong malalapit sa superstar. Isang espesyal na awitin ni Nora ang itinugtog habang sabay-sabay na nag-alay ng dasal ang lahat ng naroon. Sa labas ng chapel, patuloy ang pagdagsa ng fans na gustong makiramay at magbigay respeto. Naglagay rin ng memory wall kung saan pwedeng magsulat ang mga tagahanga ng kanilang mensahe para kay Nora. Ilang fans ang nagsindi ng insenso at nagdasal sa tabi ng chapel bilang bahagi ng kanilang tradisyon. May lumapit na matandang tagahanga na ikinuwento kung paanong sinamahan siya ng musika ni Nora sa kanyang kabataan. May batang fan rin na nagdala ng sulat at ibinigay ito sa pamilya ni Nora bilang tanda ng pagmamahal. Nagkaroon ng isang tahimik na sandali kung saan pinatay ang lahat ng ilaw maliban sa mga kandila. Sa katahimikan, ramdam ang bigat ng pamamaalam, ngunit dama rin ang pagmamahal na iniwan ni Nora. Muling bumalik sina Christopher, Richard, at John upang muling tumingin sa labi ni Nora bago umalis. Sa kanilang mga mata, makikita ang lungkot, pasasalamat, at isang tahimik na paalam sa isang kaibigang minahal. Ibinahagi ng pamilya ni Nora ang pasasalamat sa lahat ng dumalo at patuloy na nagmamahal sa kanya. Nagsindi ng mga parol sa labas ng chapel, bilang simbolo ng liwanag na iniwan ni Nora sa mundo. Isang maikling misa ang isinagawa bago matapos ang gabi, na dinaluhan ng lahat ng bisita. Ang gabi ay nagtapos sa sabayang pagkanta ng Paano Kita Mapapasalamatan, isang kanta na sumasalamin sa lahat. Habang lumalabas ang mga tao, bitbit nila ang alaala ni Nora at inspirasyong iniwan niya sa bawat isa. Ang gabing iyon ay hindi pamamaalam lamang, kundi isang pagdiriwang ng buhay ng isang tunay na alamat. Salamat, Nora Honor. Habang buhay kang mananatili sa puso ng sambayanan.